What's up guys? Andito kami sa Mitsubishi Motors ngayon para i-test drive ang bago nilang Mitsubishi X-Force. Let's go! What's up guys? Today, pag-usapan naman natin ang bagong subcompact crossover na inilabas ng Mitsubishi Motors. Ito ang all-new X-Force. So sa video na ito, pag-usapan naman natin kung ano yung mas sulit kunin. Kung yung GT ba na top of the line or yung GLS. At kung ano yung difference nilang dalawa. Dito sa front fascia niya, andito pa rin yung signature T-shape headlamps and new generation dynamic shield. For me, mas maganda tong bagong dynamic shield design nila. Lahat ng ilaw niya sa harapan pati fog lamps ay naka-LED na rin. For both variant, wala lang auto headlight yung GLS. Dito naman sa side profile niya, napaka-slick ng design. Sa personal, napaka-brusko tingnan ng sasakyan na ito. Meron siyang 193mm ground clearance, which is very suitable dito sa Pilipinas. Both variant ay naka two-tone, all disc, front and rear, with 18-inch two-tone alloy wheels and 225/50 tire size. Napakaganda talaga ng color white. Nagko-contrast yung black trim niya. Dito naman sa likod, andito pa rin yung kanyang signature T-shape tail lamps. Hindi tayo fan ng T-shape tail lamps ng sa Expander, but this one is an exemption. Ang ganda ng pagkaka-outline ng design sa likod. At futuristic, napaka-macho niya tingnan. Ang difference lang ng GT sa GLS dito sa likod is yung may hands-free power tailgate itong GT variant. So, pwede mong gamitin yung paa mo para mabuksan yung tailgate. Wow! Meron din siyang more than enough cargo space for your daily routine. Tingin ko kasya yung 3 maleta dito sa likod. At kung bitin ka pa rin sa cargo space, pwede mong i-fold yung rear seats. Napaka-versatile din ng cargo space nito. Para sa akin, this is one of the nicest exterior design for the B-segment crossover. So tara, dito naman tayo sa interior. Pagbukas pa lang natin ng door, napaka-welcoming na ng design. Napansin ko lang na nauuso ang ganitong design or texture sa door panels. Ganyan din kasi yung design sa door natin sa Ford Ranger. Andito tayo sa interior ng GT variant. At napansin ko tong white fabric with soft padding. At sa tingin ko, madaling madumihan to. Pero sabi ng Mitsubishi Motors, anti-stain naman daw to. Maganda ang pagkaka-layout ng dashboard at mga controls. Meron itong Type A and Type C USB port, wireless charging, electronic parking brake and brake hold. May cooling function din yung center console box niya. Yung seats niya, naka-leather with heat guard. So napakaganda yung materials na ginamit dito. I'm 5'7" pero napaka-comfortable ng position na pagkakaupo ko dito sa rear seats. So let's go, i-test drive na natin to at ituloy natin ang usapan sa test drive. Under the hood, we have 1.5 liter Mavic engine. Meron itong max output na 105 PS and 141 Nm of torque. Pair with new continuous variable transmission or CVT. Yung seatbelt reminder niya makikita dito sa taas. Naka-electric power steering kaya naman napakagaan niyang i-drive. Yung steering wheel niya naka-leather wrap with audio and cruise control. Sa power and performance naman niya, I know on papers underpowered talaga siya compared sa other competitor. Especially dun sa mga naka-turbo. But in reality, in normal use, may enough power naman siya. 4 kami dito sa loob, 3 adult, 1 bata. And during my acceleration, very responsive. Yung CVT naman niya, napaka-smooth. Pag nag-accelerate ka, andun agad yung power niya, napaka-smooth ng delivery. Sa ride quality naman niya, kung nakita nyo, dinaan ko sa potholes. Hindi siya matagtag, hindi rin siya bouncy. Nasa normal lang siya. Which is for me, napaka-comfortable niyang i-drive. Sa NVH naman niya, napakatahimik dito sa loob. Ramdam mo yung pagka-premium build quality niya.
Sa totoo lang, napakaganda at napakasarap niyang i-drive. Para sa akin, kahit walang turbo yung GT nila, okay lang. Kasi hindi naman sa atin lahat kailangan or gusto ng turbo. For normal and regular drivers, ganito lang yung hinahanap nila. Pagdating naman sa fuel consumption, hindi sila magkakalayo ng expander kasi same platform sila and engine. And as per Mitsubishi Motors, pwede ito mag-range ng 18 to 19 kilometers per liter on the highway, which means very fuel efficient siya. Pagdating naman sa warranty niya, medyo nakukulangan ako kasi meron lang siyang 3 years or 100,000 kilometers, whichever comes first. Pero may ibang kasa na nag-o-offer ng 5 years katulad ng Mitsubishi Peak Motors dito sa Commonwealth. So make sure nyo lang guys na pag bumili kayo ng X-Force, ask nyo yung kasa kung nag-o-offer sila ng 5 years warranty. Sayang din yung additional 2 years for peace of mind. Mabalik tayo dito sa interior, meron siyang 8-inch fully digital gauge cluster at 12.3 inches infotainment display with wireless Apple CarPlay and Android Auto. Napakaganda talaga ng pagkaka-layout ng dashboard niya. Napaka-modern, stylish, and premium yung design. Yung display niya napakalinaw, mataas yung resolution, at napaka-vibrant na mga color. And very customizable yung vehicle information display niya. At meron din itong ambient lighting. Ang ganda rin ng aircon niya, napakalamig dito sa loob. Meron itong rear AC at dual zone climate control. And for the first time, meron itong built-in Nano-X technology, which purifies and deodorizes the air circulating in the cabin. So napakaganda ng ganitong features sa car. At kahit 4x2 lang siya, meron siyang 4 drive modes, kagaya ng sa Ranger natin. Ito yung normal, wet, mud, at gravel. Hindi natin na-try yung ibang driving modes kasi dapat nandun tayo sa ganung driving condition. Pero it's nice to have. At ang isa pang magandang feature ng X-Force is yung sound system nila. Kasi ito ay from Yamaha. And guys, napaka-premium ng sound quality niya. Habang nagdadrive tayo nito, talagang trinay namin yung sound system niya. So talagang above average siya compared dun sa mga speaker natin sa sasakyan. Kaya talagang mag-e-enjoy yung mga music lover dito. At with regards to safety features, loaded din tong GT variant. Ilalagay ko na lang dito sa screen kung ano ang mga yon. Meron itong SRP na 1,581,000. So question guys, ano yung mas sulit kunin? Yung GT or GLS variant? Kung ako ang tatanungin, para sa akin, mas sulit yung GLS. Because for me, napaka-reasonable nung pricing at specs niya. Kasi meron lang itong price na 1,367,000. Kasi kung titingnan natin yung exterior, halos magkaparehas lang sila. Wala lang auto headlight and tailgate assist yung GLS. Pagdating naman sa interior, ang pinagkaiba lang nila, walang cruise control, ambient lighting, rain sensing wipers at leather seats yung GLS. Pagdating naman sa safety and security, walang forward collision system, rear cross traffic alert and blind spot monitoring yung GLS. Kaya para sa akin guys, masulit yung GLS. Kasi yun lang naman yung mga kulang. Same engine lang naman kayo tapos may more than basic feature ka pa sa GLS. Kasi para sa akin, medyo namamahalan ako sa price ng GT variant nila. Kasi sa ganung price range, marami ka ng option na sasakyan na pwede mong bilhin. At sa ganung price, yung ibang sasakyan naka-turbo na, may panoramic sunroof, naka 360 camera. So yun lang yung mga example ng wala dito sa GT variant nila. Kaya kung iniisip mo yung budget pero gusto mo ng X-Force, so yung GLS ang para sa'yo. So guys, hanggang dito na lang. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Please like and subscribe. Ride safe. God bless. Bye!